Good morning guys, or magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, for today's video po guys is naglilinis na naman tayo ng bahay. Tahimik dahil wala na po yung mga bata. Nagsipasukan na po. Pati si Christian nandun na sa trabaho niya. At kami lang dalawa po dito ni Papa Bits. So, kampante tayong maglinis ng bahay dahil wala pong sagabal. So, ayan, wawalis muna tayo. Magwawalis plastic. Hindi, walis tambong plastic. Kasi hindi naman ito tambo. Kasi yung ano tawag sa silhig, walis tingting. Ito naman is plastic tambo. At si Papa Bits meron na naman pong pinagkakaabalahan. Ginagawan po niya ng stand yung isang water dispenser para ilagay doon sa taas. Para yung nandoon sa taas hindi na po bababa pag nakakaramdam ng uhaw. Biyernes na araw po, last day sa weekend ng klase ng mga bata. At saka meron tayong nakababad na 3 tuwalya lang. Kasi binabad ko yung tuwalya namin dahil parang ano na yata, magto 2 years na hindi nalalabhan. Joke. Basta hindi nalalabhan, hindi ko nalalabhan kasi na-busy tayo. Hinuli ko labhan dahil medyo mahirap yung tuwalya at kinakailangan pong ibabad. Walis muna tayo bago po mag-mop. At mainit na. Kanina parang hindi pa tayo ginanahan mag-routine pag linis dahil makulimlim yung panahon at saka umambon. Tapos kagabi, hindi kagabi, mga siguro ko mag-aalas 12 na po. Umano po siya, umulan ng malakas. Tapos yun, bumangon po tayo dahil baka madisgrasya naman po na maipon yung tubig sa trapal. Sa stock room ko yung daloy. Tapos meron po akong nakahangir dyan, bali kinuha ko. Nilipat ko dito sa loob. Yun, parang shower. Nagkanda butas-butas yung trapal ko na bago pa lang po yung kabit nung miit sa pista po dito sa Bawo. Nagsobrang 1 buwan naman po siya, pero ayun, bulok na naman. Yung yung blue na trapal, parang naano kaagad siya, nabulok. Kaya ayan, nagkabutas-butas. Naipon po yung tubig. Nasisira yung trapal. Ayan, tingnan nyo. Nagkaanda butas-butas na po. Tapos yung ibang butas, sinadya po yung butasan para po yung tubig hindi maipon dyan. Hindi parang sa Tagalog yung humuyot. Humuyot yung trapal kasi naiipon yung tubig. So ayan, napipigtas. Ang nangyayari po is napupunta po yung tubig dito sa loob. Yun po yung nangyari doon sa stock room ko na naipon yung tubig doon sa trapal na itim. Tapos nung iaano na ni Papa Bits, siguro napigtas yun. Tapos inaano na ni Papa Bits, dinuduk-duk para yung tubig makuha. Yung nangyari po is sa loob ng stock room ko po dumalo yung tubig, kaya
Yun po yung cause na nagkanda basa po yung ibang gamit ko. Tapos, yung mga importanteng mga papilis po na nabasa. So, natuyo na naman kahapon. Natuyo ko lahat kasi inisa-isa ko talaga. Dahil hindi po natutuyo na inaano mo lang, sinasama, isang ano lang, hindi natutuyo. Kaya yung nangyari kahapon, pinagkabisihan ko. Yun po yung inano ko yan. Pero ito parang basa din. Yung kumpul-kumpul po na papel, yung naka-stapler, naka-folder pa nga ito. Inano-ano ko talaga. Yan, medyo malamig pa. Parang hindi pa yata Isa ko talaga. Tapos, ayusin ko po yan. Tapos, ayan, mga importanteng gamit po yan. Kay mamawalin mga yan, may mga live birth po dyan na. Pero mga tuyo na po ito kasi inisa-isa ko talaga. Niladlad ko talaga na mabuti. Yan, diploma po yan ni mamawalin. Yung isa, kanino po yung isa. Tapos yung po niya, transcript, ano ba yun? Yung mga grades. Yan. Nabasa talaga. Ito parang pa. Kasi ano pang tawag nito? P4 passenger ba yan? P4 passenger ba? Tama ba guys? Tapos ayan, meron pa dito. Ito? Nakadikit. Yan, dumikit talaga. Dumikit, ayan. Mapapaksi. Yan, dumikit. Yung laman nito is Crayola. Crayola ba? Iwan. Napaksi. Dumikit talaga. Dumikit. Ayan. Hindi ko pa po yan na ayos. Hindi ko pa na ibabalik sa mga lalagyan. Kasi ito na lang Parang maano pa. Parang malamig pa. Kailangan pa natin labas. At saka itong nakadikit. Ano kaya itong nakadikit? Ay, live birth. Live birth po ni Agoy. Sa akin naman ito guys. Nakadikit. Yung live birth ko, parang yung luma, ayan, lang, handwriting lang. Pag kumukuha po ako ng PSE, sa mga latest na PSE, yan talaga yung lumalabas. Handwriting. Tapos, hindi katulad nito na parang tinype. Kanino ba tong isang live birth? Yan, parang kumupas na guys. Ay, pala namin ni Papa Beach. Oh my gosh. Marriage contract. Civil registration po. Namin ni Papa Beach. Ayan, kumupas na. Civil registration. Yan, hindi po ako kolorum ha. May hinahawakan po akong papel. Kasi baka sabihin na wala akong karapatan dahil hindi pa po ako kasal. Char. Yan po yung mga Yan, kailangan pa itong ipaarawan natin dahil pa. Yan, dumikit. Nako. Ano pala ito ni Ruel Astor. Ruel Astor. Ano kaya ito? Ano kaya itong laman? Problema talaga ako. Folder ng DepEd. DepEd ni Astor. Oh my gosh, Ruel Astor. Yan. Basahin nyo guys kung ano yan. Ni Ruel Astor. Talaga. Laka. Ayan. Nag-blurred na po. Pero meron siguro siyang hinahawakan na nito. Na original. Hindi lang natin ito Puro kay Ruel. Puro kay Jing. Ilalabas natin ito. Kailangan paarawan pa.
Kailangan paarawan pa. Ayan si Papa Bits. Nagagawa na po siya ng stand ng katulad dyan. Ito po yung inaanhan niya ng stand. Yung water dispenser. Hindi po yan namin nagagamit. Kay Mama Walin po yan order. Nasanay naman po kami sa ref na nasa bote yung tubig na malamig. Tapos meron naman po kami dito sa pang dispenser. Kaya hindi po. Ayan, ano na po yung araw. Tapos ito po, ito pa yung cause na nabasa, nakabasa sa mga gamit ko dahil nandyan po ito sa likod ng kortina. Inalabas ko. So, dito na lang natin po iaano. Kunting ano na lang po siguro to. Kunting paaraw, matutuyo na. Tingnan nyo yung ano trapal. Yan, nagkasira-sira yan dahil sa ulan. Napigtas. Yan, pigtas po. Tapos ito, sinadya kong butasan, ayan, kasi yung tubig naiipon dyan. Yun. Tapos, dyan po. Aray. Dyan po yung ano. Naipon yung tubig dyan. Tapos, napigtas doon. Hindi kinaya. Kaya yung daloy ng tubig is papunta doon sa loob ng stock room ko. Kaya, magtanda basa. Yan. Yung mga rinita-retasong mga tubular, ginamit ni Papa Bits yung mga maliliit na para hindi masayang. Ayan, dyan po nakatambak sa gilid mga sobra-sobra pong tubular. Tapos itong mga nakahanger na hindi na po naggamit ng mga bata, lalo na si Sansan, yung uniform niya, yung pampi, yan puro kay Sansan, ano po yan lahat, mga ano po, hindi naman sa lahat, meron pa yung mga bata, mga t-shirt kila siya, Crislin, pero yung karamihan po dyan kay Sansan hindi po nagagamit. Kukunin ko yan. Iisip ko may dalawang malita naman si Mama Walin dito na bakante, ilalagay ko po doon para po maging maano na po, maging maaliwalas. Marami po dyan. Marami po pwede pa magamit. Hindi ko alam kung sinong pagbibigyan. Kaya iipunin ko lang sa malita. Para po lumuwag po yung ano. Lumuwag yung loob namin. Maluwag naman. Kaya yan guys. Mag-spray na naman po tayo ng tiles natin. Yung tiles namin, ewan ko, ba't palaging minamapan. Tapos, hindi naman pwedeng hindi mo linisan kasi mga kanin ba na naaapakan. Tapos, yan, wala na po akong downy. Tubig na lang po yung ano natin. I-spray. Ang importante po, lumambot yung mga dumidikit para i-spray muna tayo. Tapos hayaan muna natin na lumambot. Tapos magkaano po tayo ng ayan, nakaano lang po yung likod natin dahil mainit. Pinapagpawisan tayo. Nakasara. Magkaano po tayo ng mga bintana. Mag-feeder duster. Araw-araw naman tayong nagwawalis. Nagkakaano pa. Yung routine natin guys, araw-araw, pabalik-balik. Pero hindi natatapos-tapos. So, di naman tayo maghatid ng pagkain dahil sila lahat is nagbaon. Sabi ko magbaon kayo dahil magastos sa gasolina, pabalik-balik. Sundo, hatid. Buti na lang yung sa umaga,
hatid lahat. Tapos, pagkahapon, pagsundo na lang lahat. Kasi yung gasolina, mahal. Tapos natin maglinis dito sa baba, akyat tayo sa taas. Yan po yung naiiwan ng bahay. Naglilinis. Tapos dito po yung isang kwarto, nagawa na rin stock room. Dito pa po yung mga gamit ng mga bata. Nilagay po dito. I-ano muna natin yung cortina. Tapos ayan, yung bintana na gawa ng sabitan ng mga uniform. Tabi muna natin. May nakita po ako sa online na yung parang tubo. Inaano lang. Parang inuunat. Para mayroong pong maging sabitan ng mga hanger-hanger. Yung pang araw-araw na susuotin. Tulad ng mga t-shirt, uniform ng mga bata, kasi hindi naman kailangan tupiin pa yan. Yung mga gown nila Sia tsaka si Chrislyn, ayan, nasa labas, nakahanger din, nasa labas. Yan, yung mga hanger po yan ni ang hanger, mga costume nila Chrislyn Sia. Nabubuksan lang po yung mga bintana pag ako yung nagbubukas. Kung sila lang, walang bukas-bukas yan. Iwan ko kung bakit. Hindi sila mahilig magbukas ng bintana. Na dapat umaga pa lang bubuksan na para yung mga masasamang espiritu na nandito sa loob ng bahay is lumabas. Trabahuin ko pa yan na mga gown kasi parang ibababad yan, lalabhan, tapos ililigpit, itatago ng maayos. Yan, isara muna natin yung ito sa taas ng kunti para isabit yung uniform nila kay Chrislyn Sia. Ay, parang Chrislyn ito. Ito naman kay Sia. Si Chrislyn parang aranuhan na naman ng ng uniform. Magpapatay ng bago kasi maiksi na sa kanya.
So, yung maraming uniform si Sia. Yan pa po yung problema ni Mama Walin ngayon. Kasi lumalaki na po yung mga bata. Mahangin, tapos hindi binubuksan yung ano, mga bintana. Para naman lumiliwanag yung ano. Lumiwanag yung ano, yung kwarto. Dito sa kwarto lang po yung walang kortina dahil hindi nagsakto yung ano po. Yung kortina ay basa. Kalimutan ko, nagpa-spray pala ako. Tapos dito kay Sansan, binuksan ko yung ano, bintana niya. Ayan. Binuksan ko. Binuksan ko kasi palagi lang nakaano. Pero ganyan lang po bukas para po yung hangin pumasok. Hindi naman po hindi naman po madumi yung bintana niya. So ayan. Tapos yung pintuan niya, tingnan nyo, may makapal na komot, tapos kortina. Okay naman po yung kwarto niya, maayos. Tapos yung dito tayo nagtatambay. Pag araw, dito tayo nagtatambay sa kwarto dahil nandito din po yung hangin. Kaysa doon sa stock room, kahit mag-electric fan ka, mainit. Yan, presko po yung hangin. Nakakatikim lang ito ng linis ng mga bintana pag ako yung naglilinis. Utusan mo, mamaya na. So para malinis, tayo na lang po kumilos. Tapos dito, yung kortina, talagang nakalaylay lang po siya dahil yung sikat ng araw is pumapasok dito. So, yan, tingnan nyo, mahangin. Nililipad po yung kortina. Tapos nakasarado lang. Busy yard. Parang napapansin ko si Papa Bits, ganado siyang magtrabaho pag nandito ako. Sa tagal-tagal na po niyang plano yan nagawan ng stand. Ngayon lang to niya na gawan. Tapos, natapos na pala yung altar niya kahapon. Nandun sa taas. Pakikita ko sa inyo. Temporary po niyang ikinabit yung altar. Tsaka tinapos ko muna yung pagtasking ng ano ko, pupo at saka cross slide na nakaka-earnings tayo kahit papano. Meron tayo din hinihintay pagkatapos ng buwan. Yung kulang na lang po mag-live. Mamaya na po ako magla-live sa pupo at saka sa cross slide. Kung tapos na po akong maglinis.
Malambot po yung ano, mga nakadikit. Pag ini-sprayhan ko muna. Bago mag-mop. Yung mop po pala, kailangan na pong palitan kasi sira na. Ayan, hindi na po siya gumaganang anuhin. Mano-mano nang pinipigaan. Matagal na po to. Ano na po siguro to? 7 years. Pandarin natin yung electric pan para po matuyo. So yan, yung mga electric pan mukhang mga bago na kasi pinunasan ko. Pati electric pan malikabok. Lahat ng mga electric pan pinunasan ko. Yung misa namin, pag-araw, tinitiklop ko. Pagkagabi, dito na lahat, kakain na. Kaya naman inaan. Nakasimbol. Para mas lumuwag pa yung kusina. Kami lang naman ni Papa Bits. Pag-araw, si Papa Bits, doon siya kakain sa table office niya. Ako naman doon sa kwarto ni Ronald. Kaya tayo din nasa ano, sa abroad. Yung mga gawain. Maglinis ng maglinis. Magpunas ng magpunas. Yung mga sapatos, makintab po yan dahil pinunasan din. Sapatos yan ni Chrislyn. Sa punas para hindi bumakat. Oh my gosh. Yan, tanggal na.
relax yung bahay pag wala pa yung mga student. Pag dumadating na, agoy! Sinisilip ko kung saan na po yung tuyo. Doon ka banda naman hangin. Yung grinder na si Papa Bits. Di malinis na po yung tiles. Yan, tingnan nyo. Walang kadumi-dumi. Tapos yung bulb po is maputing-puti. Puting-puti po yan dahil araw-araw ko po nililinisan. At saka binilhan ko po yung namin, CR ng plastic tiles. Maganda naman po siya kahit hindi po siya tiles. Yung plastic lang yung inilagay ko. Hindi maano sa pag-aapak ng CR. Hindi madulas. Kasi hindi pa namin yan na tatiles. Yan, temporary pa lang. Sa online ko po in-order yung plastic na parang tiles na din na pang CR para hindi daw madudulas. So yun, naka-order po tayo. Pati si Mama Pix, yung doon sa CR niya. Dahil umorder po siya. Nilagyan din. Kasi dito po siya nakadiscover nung mag-order. So, ayan, maliwalas na po dito sa baba. At saka medyo mabasa pa dyan. Gilid lang po tayo. Okay na po. Malinis na dito. So, aakyat tayo sa taas. Wala namang mga bahay ng gagamba. Nakuha ko na din. Yan, malinis. Ganyan lang. Monitor lang sa kabuuan ng bahay. Akyat na po tayo doon sa taas, guys. Mamaya na ako magwawalis ulit dito pag na talaga pag natuyo. Pero dito sa labas sa extension, hindi pa po ako nakapagwalis. Mamaya na yan pag matapos na ako. Tapos matapos na si Papa Bits magawa dahil maalikabok. Yung gagawin natin is akyat tayo sa taas. Taas ulit. Yan. Ano daw? Mag-plurwakan tayo ni lag. Maingat ba? Ini. Plurwax. Kasi naisip kong mag-plurwax, guys. Ilang plurwax kaya yung plurwax yung magagamit ko. Magkakamot sa ulo pag may pinapag-plurwax ko. Tapos sa pagbunutin, lampaso ba? Maglampaso. Dito naman tayo. Yan. Marami na namang walisin. Yung kasi, yung mga buhangin, nadadala po dito. Dahil nagchichinilas po silang naka-akyat dito. Yan. Yung mga upuan, araw-araw, inaayos ko. Pag umaakyat ako dito, inaayos ko yung mga upuan. Tsaka yan po yung ginawang altar ni Papa Bits. Ayan po, guys. Tas kumuha lang muna siya doon sa altar na isa ng Santos. Yan po. Nazareno. Galing po ito sa Tacloban. Binili ko po yan. Maliit lang po yung nabili ko. So, ayan. Tapos ito kay Jing. Sa Compostela yata to niya binili. Na pag brand out is maliwanag po siya. Tapos ito yung hindi na po ito umiilaw. Kasi naubos siguro na yung battery. Matagal na kasi ito.
meron pong nagpadala nito. Hindi ko lang din alam. Kay Jing. Hindi ko rin alam kung sino yun dahil matagal-tagal na po yun. So, ayan. Sabi ko kay Papa Bits, anuhan, pinturahan. Dito lang muna niya ikinabit dito sa tubular kasi wala pang double rolling. Sabi ko kay Papa Bits, kung dito mo sa double rolling mabubutas. Sabi niya, manood ka lang. O, nanood lang po ako. Dito pala niya ikinabit sa tubular. Yan. Yan, matibay din po siya. Kulang lang po ng pintura. Tapos, yun, naisip kong, kasi sabi niya, lalagyan po niya ng ilaw. Yung mga bumbilya na maliit. Lalagyan daw niya. Tapos ako naman, naisip ko, bumili ng mga, meron naman pong murang mga, mga flower base ba na pang display, bilhan para ilagay dito. Or kaya dito sa gilid. So, ayun. Yun lang po yung naiisip ko. Para magandang tingnan po yung altar po dito sa taas. See-through po yan sa sa hagdanan. Yan. Pag pag akyat, makikita mo yung altar kaagad. Tapos, pag makapunta kami ng Danau or Compostela ni Papa Bits, titingin kami doon sa mga simbahan yung may nagbibinta po ng mga santos, mga santos sa amin tawagin, mga Santo Niño, ganun. Yan po yung pinagkaabalahan ni Papa Bits kahapon. Hindi ko lang po siya pinansin. Tapos ayan, meron naman po siyang pinagkakaabalahan. Last po niya na project, pero hindi yan last na project kasi marami pong naiisip yan. So ayan guys, mag-umpisa na tayong magwalis dito. Mayan na po yung yung tuwalya ko na binabad. 3 lang naman. Wala naman po akong labahan na damit ko dahil pag naglalaba ko po ako, hinuhubad ko, last na sinasabon, tapos naliligo, tapos maligo. Yun, nagbabanlaw na bago magbihis. Yan. Parang nasa ubing tayo guys. Kwarto nila siya. Kaya pag araw hindi sila naglalalagi dito sa taas. Doon pa rin sa baba. Doon sa kwarto. Sa kwarto nila dati. Yan. Nakakakita tayo ng mga tali sa buhok. Ganito. Kasi yung mga bata, kung saan-saan lang po nilalagay yung mga tali nila. Lalo na nang wala ako dito. Papag-bago sila ng tali. Yung garapon na lagyan, kunti na lang yung natira. Pero dito banda talaga, dito. As in mahangin. Dito yung natatambayan. Pero yung dito banda sa harap, mainit. Lalong-lalo na pagtanghali na. Mainit. Pero dito banda, yun nga, sabi ko, yung ginagawang CR na ayan, ginawa ng balkonahe muna. Diyan po yung mahangin. Pero paghapon naman dito sa piris sa kabila, mahangin na po yan. Mga alas 5, lalo na pag mag-alas 6. Hindi pwedeng hindi magwawalis
araw-araw. Kasi yun nga, iwan ko. Araw-araw kang nagwawalis, ganun pa rin. Dito naman tayo kay Papa Bits. Yan, tingnan nyo si Papa Bits, parang may satellite. Okay, ginoo ko. Maraming mga gamit-gamit si Papa Bits dito. Or siyang may satellite. Parang studio. Yep, nag-grinder. At natapos din tayo. Ayan, malinis na naman. Tingnan nyo, malinis na naman. Sa mga kwarto-kwarto, malinis na din. Pati dito, malinis na. Napakaaliwalas na po. Yan. Ay. Ang ganda ng tulog or ang sarap ng tulog ng baka. Diyan po siya nakapwisto. Yan. Inararo na naman po dyan nila Tatay Bin at saka Nanay Bibing. Iwan ko kung ano na naman po yung itatanim nila. Ayan. Medyo maganda tingnan yung lupa dahil medyo inuulan-ulan. Nasa na po magtuloy-tuloy na po yung ulan-ulan dito nang magkaroon na talaga kami ng source ng tubig. Kasi parang nag-ano na din po yung nila, madam. Kasi marami po kaming gumagamit. Parang naubusan na siguro ng tubig din sa ilalim. Pero pag ganito walang gumagamit, naiipon. Tas tingnan nyo yung bukid guys doon sa malayo. Parang nakakalbo na po. Yan. Parang nakakalbo na. Malayo po yan na bukid. Tapos dito sa kabila ayan. Parang nakakalbo na din. Nang dahil sa init ng panahon. Pero pag gabi guys, meron po akong nakikita dyan ng mga ilaw. Marami pong tumitira. Lalong-lalo na dito banda yan. Nasa tuktok. Saan banda yan kaya na na bukid eh. Dyan. Maganda doon. Maganda doon sa tuktok. Malinis po kasi yung mga damo namamatay na. Yung mga doon tinatapon pala ng balat ng balat ng niyog, sinasabing basura. Parang pinapatuyo lang nila dyan. Tapos pag tuyong-tuyo na, kinukuha din, sinasako, kinakarga po sa truck. Yung gamit pala is para panggatong ng pagluto ng litson. Pero mabuti kung ganun, hindi pa umuulan tas hindi bumabaha dahil hindi po naaanod. Natutuyo siya. Kasi pag nagkataon magtag-ulan, lulutang yan, tapos madadala po yan dito sa banda sa amin. Dito po yung takbo nila or daloy. Malaking gamit pala yan. Malaking gamit pala yung balat ng niyog, balat ng buko juice. Kung tawagin sa amin is bunot. Bunot guys. Sa Waray.
Magandang tingnan sa ngayon dahil walang mga tao. Kami lang ni Papa Bits. Yan, baba muna tayo guys, na baba. Tapos naman tayo maglinis dito sa taas. At parang nakakaramdam na po ako ng gutom. Nagkape pa lang po tayo. Talagang tuyong-tuyo na yung tiles. Ayan. At ito po yung gamit kong stand guys. Ayan. Dala-dala ko lang yan. Inimbento po yan ni Papa Bits. Kasi pag ito po yung ginagamit ko, nadidisgrasya po ang matumba. Pati yung global stand ko. Yung bigay ni Papa Bits. Ni Mawalin. Naiilang po akong gumamit. Tapos yung isa kong stand is nasira po yung yung binti. Ito po, naiilang po akong gumamit. Pero ginagamit ko po ito. Kung ano lang po na pag video, yung umi-istipot lang po tayo, hindi po tayo paggalagala. Ito pa yung linisan natin. Ayan, di pa tayo nakapagwalis. Ayan po yung yung ulan dahil sa ulan kagabi. Di pa tayo nakagwalis dito. Mamaya na kung matapos na si Papa Bits. At ito yung binabad ko, 3 tuwalya. Tapos meron po ditong labahan si Christian. Hindi niya natapos kahapon kasi naglaba po siya. Yung basket ko walang laman. Ito naman yung kay Sansan. Yan, may laman na isang t-shirt lang. At nagpulimlim guys. Kunin lang muna natin itong natin binilad na papilis. Baka maulanan ulit. Tsaka nagluto tayo ng 2 itlog para ulam ko sa pananghalian. Bas na yung puti. Mananghalian muna tayo guys. Tapos ayan yung itlog ko. Malasado po yung pagkaluto. Minalasado ko lang. Tapos binudburan po ng asin. 2 klase po yung lutong itlog ulam natin. Ito po yung tira ng mga bata. Yung fried na itlog. Yung puti na lang po yung natira. At saka yung malasado dinagang itlog. Kain na po tayo. Habang si Papa Bits nandun na sa taas. Ina-symbol na po yung niya, stand ng water dispenser. At dito pala tayo kumakain sa ibabaw ng baul ni Papa Bits. Yan, nagawa nating lamisa or misa. At umulan na nga. Ayan, nandito tayo sa kwarto dahil nagtatahi po ako ng punta. Umulan na nga siya guys, pero medyo may araw kunti. Yan po yung nagpapasakit. Ulan araw.